Kaya po mga pinamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto na ating pumbalang gawain. Ito po makikinig ng salita ng ating pinakamamalapay Sus. Kaya nangyayang ko po kayo tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pinakamamalapay Sus na dadalhin po ng ating mga aral ang ating beloved preacher, beloved Brother Joey Mancera. Palakpakan po natin ating pinakamamalapay Sus. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Paul Manzano. Amen. Let us all pray. Hallelujah. Dearest Heavenly Father, our great God and Savior, dearest Jesus Christ, we come unto thy throne of grace, beseeching you, O Lord, to please forgive us from all of our sins. Anoint your message of salvation and bless us all in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. The highest praise, worship, glory, honor, and thanksgiving to our loving Savior, dearest Jesus Christ. And we always remember and cherish the blessed teachings of our dearly beloved parents in the Lord. Hallelujah. To our beloved, to all the beloved Almeida family. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. To our beloved preachers, beloved brethren, our beloved visitors, welcome to the royal family of God. In thy mercy, sa iyong awa, nagpala tayo ng ating malapay noon sa kanyang kahabagan, narito tayo at patuloy na pinagpapala, tapat na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil sa kanyang awa. In thy mercy. Amen. From the book of Exodus, chapter 15, verse 13. Amen. The book of Exodus, chapter 15, verse 13. Thou in thy mercy hast led forth the people which thou hast redeemed. Thou hast guided them in thy strength unto thy holy habitation. Dito po sa Exodo Kapitulo 15, versikulo 13. Iyong pinapatnubayan sa iyong awa ang bayan ng iyong tinubos, na iyong kalangkasan ang iyong inihatid, sila sa banal mong tahanan. Amen. Praise the Lord. Iyong pinapatnubayan sa iyong awa ang bayan na iyong tinubos. Sa iyong kalakasan ay iyong ihahatid sila sa banal mong tahanan. Amen. Praise the Lord. Napakapalad po natin. Bawat isa sa atin, we are called and chosen in this congregation. Mga minimal na nung panahon, narinig natin ang mga buhay na patotoo nag-umpisa sa matitinding karamdaman, problema, lahat na ng bagay na dito sa mundo ay talagang tila baga kahirapan na lang. Ngunit isang araw, dumating ang awa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mercy saw me. Nakita tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung kanyang kahabagan, kaya tinawag ang bawat isa. Kaya nga, ang panalangin ng ating dearly beloved parents in the Lord sa kanilang mabungang panalangin, mga minamahal ko, lagi pong binabanggit sa pulpito yan. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper, be in health, even thy soul prospereth. Dinadalangin lagi nila tayo, na tayo pagpalain sa lahat ng bagay. Guminhawa ang ating pangangatawan, maging ang pagginhawa ng ating mga kaluluwa. At yan ay natutupad hanggang kasalukuyan, mga minamahal ko. Kaya hindi natin makakalimutan. Ito po yung pinakamagandang mana sa atin na natutunan natin na ang kahabagan ng Diyos ay dumating sa atin. Lubos tayong pinagpala sa lahat ng pagpapala, higit sa lahat. Ang pinakamahalaga, yung nakakasiguro tayo sa buhay na wala hanggan. Kaya wala nang panahon, mga minamahal ko, para manlamig, tumalikod, mag-alinlangan, mga minamahal ko. Wala na. Ikaw ang malulugi. Yung malaglag ka sa kamay ng Diyos na buhay, mga minamahal ko, kahabag-habag ka. Sapat na ang pangangaral na sinabi, children, obey your parents in the Lord. And this is right. And the beloved children, mga minamahal ko, sila ngayon ang talagang nangangalaga sa atin.
upang tayo'y maging matatag. Mga minamahal ko, sundan lang natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi, nandun po ang patnubay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kinahabagan lang tayo, mga minamahal ko. Sa kanyang awa, ang bayan, tinubos tayo sa ating mga kasalanan. At ang ating kalakasan, ihahatid sa banal mong tahanan. Kaya pag napunta ka sa banal na gawain, masasabi mong, para ka na nasa langit. Mararamdaman mo ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Ang bawat isa po sa atin, mga minamahal ko, hallelujah, totoo pong galing tayo sa lusak ng kasalanan. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tayo lubos na pinatawad ang bawat isa sa atin. From the book of Jeremiah, chapter 33, verse 8, Amen. From the book of the prophet Jeremiah, chapter 33, verse 8, and I will cleanse them from all their iniquity, whereby they have sinned against me, and I will pardon all their iniquities, whereby they have sinned, and whereby they have transgressed against me. Dito po sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 33, ang talatay 8. At aking lilinisin sila sa lahat nilang kasamaan, na kanilang pinagkasalahan laban sa akin, at aking ipatatawad ang lahat nilang kasamaan, na kanilang ipinagkasala laban sa akin, at kanilang ikinasalangsang laban sa akin. Amen. Amen. Praise the Lord. Lilinisin. Tayo'y maruming basahan sa harapan ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal ko, nasa putik ng pagkakasala, ngunit sabi ng banal na kasulatan, aking lilinisin sila sa lahat nilang kasamaan na kanilang pinagkasalahan laban sa akin, at aking ipapatawad ang lahat nilang kasamaan na kanilang pinagkasala laban sa akin at kanilang ikakasalangsang laban sa akin. Ang Diyos na tumawag sa atin, hindi nagtangi ng tao, mga minamahal ko. Iba't iba ang pagkatawag sa atin, mga minamahal ko. Aminin po natin na lahat po tayo ay makasalanan. Walang matuwid sa harapan ng ating dakilang Diyos. Ngunit sa pagpapagal, pag-aayuno ng ating dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal ko, kinahabagan tayo, mga minamahal. Wala pang nakagawang mga pastor sa ginawa ng ating dearly beloved pastor, mga minamahal ko. Walang tigil na pagkukrusada. Walang tigil na pag-aayuno. Bakit? Kailangang ilapit ang makasalanan upang sila'y patawarin, pagalingin ng ating mahal na Panginoon, magkaroon ng kapayapaan, mga minamahal ko. Ngayon sa mundo natin, sumisiyo ng kapayapaan. Pero ang gagamitin ay yung mga mapamuksang armas. Kitlin yung mga tao. Ngunit dito, mga minamahal ko, kahit maging sino ka man, gaano man kalaki ang kasalanan mo, inaanyayahan natin lahat sila, maging sa mga kulungan, mga minamahal ko, upang yung mga taong hindi nakakilala sa ating dakilang Diyos ay totoong lubos na makakilala. Bisitahin mo ngayon, yung mga ospital ngayon, mga minamahal ko, doon sa mga nagpapa-check up, ang dami po talaga, overcrowded, mga minamahal ko. Kailangan mabawasan yung mga tao ron . Kailangan natin yung mga leaflets at magpaanyaya tayo. Dalhin natin sila dito. Sabihin nyo sa kanila, maluwag po ang ating banal na iglesia. Pwede pang mag-extend. Lahat ay inaanyayahan upang ang bawat isa makamtan nyo ang kagalingan. Amen? Pag nilinis ka ng ating pinakamamalapan, mawawala ang kasamaan, ang kasalanan. Ang kasunod nun, sabi niya, ang kanilang pagkakasala ay papawiin ng ating dakilang Diyos. Ipapatawad ang lahat na ng kanilang kasamaan. Mga minamahal ko, bakit nga ba may kulungan?
Dahil sa batas ng tao, pag nagkasala ka, kulong ka talaga. Kung ano yung sentensya mo, yun talaga. Pero pag kumilos ang salita ng Diyos, ang batas ng Diyos, totoo po, merong kalayaan. Pagpapalain ka sa himalang kapamaraanan ng ating dakilang Diyos. Amen? Praise the Lord. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, nandoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, kanilang ikinasalangsang laban sa akin. Ngunit yan po, ang mahal na Panginoon ay totoong tapat ang kanyang pangako. Doon sa mga nagpapakumbaba, doon sa humihingi ng tawad, totoo po, ang Diyos ay lubos na nagpapatawad. At sa lahat ng bagay, pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 4, verse 15, Amen. In the second book of the Corinthians, chapter 4, verse 15, for all things are for your sakes, that the abundant grace might through the thanksgiving of many redound to the glory of God. Ikalawang mga taga-Korinto, Kapitulo 4, versikulo 15. Sabagat ang lahat ng mga bagay ay dahil sa inyo, upang ang biyaya ay pinarami sa pamagitan ng marami, ay siya nagkapasagana ng pagpapasalamat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen. Amen. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay dahil sa inyo, upang ang biyaya na pinarami sa pamamagitan ng marami, ay siyang magpapasagana ng pagpapasalamat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Kaya pag naglingkod ka sa Diyos, parami ng parami ang pagpapala, mga minamahal ko. Kaya dito, majority rito galing sa bangkarote, magpapakamatay na, may karamdaman pa. Mga minamahal ko, ngunit nung makilala nila ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang ilan po ay galing talaga sa kahirapan. Ngayon makikita mo, maririnig mo ang mga buhay na totoo, patotoo, mga minamahal ko. Kumbaga sa dating empleyado lang sa isang auto selling company, mga parts, mga minamahal ko. Ngayon, sila na, may sarili na. Pinagpala ng lubos ng ating dakilang Diyos. Dati, mga empleyado lang, ngunit hindi lang sa pisikal, pinagaling, grabing mga himala, maging sa pagpapalang material, idinagdag pa ng ating dakilang Diyos. Pinarami sa pamagitan ng marami. Mga minamahal ko, hindi lang natin nabigyan ng diin po, yung patotoo ng ating beloved sister. Ang sabi niya, kumusta kayo anak dyan sa ibang bansa? Kami, mami, ay okay dito. Bawat babagsak na mga bomba, mga missiles, totoo po, doon pa lang sa ere, doon pa lang sa impapawid, ay totoong napipigilan na. Anong proteksyon meron, mga minamahal ko? Totoo po. Kasi ang pangako ng ating dakilang Diyos, sumampalataya ka sa ating pinakamamahal na Panginoon, ikaw at ang buong sambahayan mo maliligtas. Kaya nga hindi nag-aalala yung mga OFW natin, mga loved ones nila. Yung iba talagang gusto nang umuwi. Pagdating dito, wala naman trabaho. Doon, mga minamahal ko, sabi na nating survival sila, pero yung proteksyon ng Diyos, mga minamahal ko, nandun lalo silang tumatatag dahil grabe ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sumasa kanila lagi ang kaligtasan. Kaya sinabi ng banal na kasulatan, yet though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. Hindi sila natatakot. Alam nila ang pamantayan ng banal na iglesia, kung papaano si Shadrach, Meshach at Abednego, itinapon nga sila sa hornuhang apoy. Yun hindi bomba yun, kaya lang sunugan yun. Pero buhay sila eh. Kasama nila ang ating mahal na Panginoon naging 4 sila. Sabi nung hari, mula ngayon ang sasambahing Diyos ay ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Kasi
Kahit isang buhok, walang nasunog eh. Ganyan ang ating Diyos na pinaglilingkuran. You don't have to worry in these last days. God is with us, mga minamahal ko. Laksa-laksang himala, laksa-laksang pagpapala, mga minamahal ko, talagang yung mga kapatiran pag nagpapatotoo, actually, umiiyak sila. Hindi naman talaga sa kalungkutan nun eh. Umiiyak sila sa kagalakan dahil sa dinami-dami ng tao sa mundong ito. Isa ka at ako, tayong lahat ay pinili ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga, nasa atin na lahat eh. Ang gagawin lang natin, sumunod sa kalooban ng Diyos na ang ating paglakad sa mundong ito, tayo ay nasa daan ng katwiran sa ating dakilang Diyos na buhay. Deuteronomy chapter 13 verse 4, atin pong basahin. The book of Deuteronomy chapter 13, verse 4. You shall walk after the Lord your God and fear him and keep his commandments and obey his voice, and you shall serve him and cleave unto him. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 13, ang talatay 4. Kayo'y lalakad ayon sa Panginoon ninyong Diyos at matatakot sa Kanya at gaganap ng Kanyang mga utos at susunod sa Kanyang tinig at maglilingkod sa Kanya at lalakip sa Kanya. Amen. Amen. Praise the Lord. Kayo'y lalakad ayon sa Panginoon ninyong Diyos. Tayo ay pansamantala lang sa mundong ito. Strangers, estranghero, naglalakad tayo sa mundong ito. Mamimili ka lang eh. Anong lakad ang gusto mo? Yung lakad patungo sa kapahamakan? O yung lakad patungo sa katwiran? Mga minamahal ko, nung tawagin ka ng ating malapinon, bawat isa sa atin, paninindigan natin ngayon hanggang tayo'y nabubuhay, hanggat tayo. Hindi bali madagdagan ng edad natin, at least tumataas ang ating pananampalataya. Amen? Praise the Lord. Kayo'y lalakad ayon sa Panginoon ninyong Diyos at matatakot sa Kanya at gaganap ng Kanyang mga utos at susunod sa Kanyang tinig at maglilingkod sa Kanya at lalakip sa Kanya. Hindi po tayo lalakad ayon sa ganang atin. Lumalakad tayo ayon sa turo ng tunay na propeta. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, upang ikaw ay maging matatag, upang ikaw ay lubos na pagpalain ng ating dakilang Diyos, believe in the Lord your God. You will be established. Hindi ka matitinag eh. Believe in His prophets and you shall prosper. Giginhawa ka talaga. Naririnig natin ang mga... Tayo mismo, mga minamahal ko, isa-isahin natin ang mga buhay na patotoo. Palagay ko, pipigilan ka. Brad, medyo maigsi lang ang ating oras. Pero ang dami kasing mga himala, mga minamahal ko. Kung nais mong guminhawa, believe. Prophet, sabi niya, pero on our last days, the end time prophet na ipinakilala sa atin at tinuruan tayo ng tama at tumpak na daan upang masunod natin ang katwiran ng Diyos, mga minamahal ko. Alam natin yan na tayo'y nasa buong katotohanan. Kaya wala ng panahon just to challenge each and everyone. Pag mawala ka sa banal na gawain na ito, sa anumang kadahilanan, sino sisisihin? Yung kapwa mo? Mga minamahal ko, ikaw ang mananagot sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Dahil yung malaglag ka, mawala ka sa banal na gawain na ito, mga minamahal ko, ikaw na ang pinakamamiserableng tao. Yan ang katotohanan, mga minamahal. Kaya nga, pag-ingatan natin, patuloy tayong magpakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Sundin natin ang Kanyang kalooban, mga minamahal ko. Huwag yung saganang atin dahil wala tayong magagawa. Napakahalaga ng kaligtasan. Laging nire-remind ng bawat isa, salvation is the greatest matter of importance.
Yung kaligtasan mo, pangalagaan mo yan. Dahil kung sakasakaling malaglag ka, walang dapat sisihin kundi ikaw. Umayon ka sa mga gawa ng mga pag-aalinlangan, mga minahal. Kaya sa huling panahon na ito, kaya sinabing lumakad ka, narito na tayo sa tunay na daan. Hindi ka maliligaw dahil ito'y papuntang langit sa buhay na wala hanggan. Kaya sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, Isaiah 56:1, ako na rin po magbasa. Ganito ang sabi ng Panginoon, kayo'y mag-ingat ng kahatulan, magsigawa ng katwiran, sapagkat ang aking pagliligtas ay malapit nang darating at ang aking katwiran ay mahahayag. Ipaglalaban natin ang ating pananampalataya. Marapat lang sa huling panahon na ang daming krusada, ang daming mga anniversaries, tatayo tayo ng buong katapatan at ipatutuo natin na ang Diyos natin ay totoo. Siya'y Diyos na makapangyarihan. Na sa pamamagitan ng turo at aral ng ating dearly beloved parents in the Lord, pwede mong tanungin nasaan kaya ako, mahal na Panginoon, kung wala ka? Amen? Praise the Lord. Kaya sa bawat isa sa atin, mga minamahal ko, ang bawat isa sa atin ay tatayo sa huling panahon. Mga minamahal ko, hindi tayo tatalikod. Hindi tayo manlalamig. Hindi tayo mag-aalinlangan. Dahil anuman karamdaman, problema, kahirapan, mercy, show me. Nakikita ka ng Diyos Amen? Lalo kang gagabayan niya hanggang sa kanyang pagbabalik. Amen? From the book of John, chapter 5, verse 24, atin pong basahin. The Gospel of John, chapter 5, verse 24. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Juan Kapitulo 5, versikulo 24. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Amen? Praise the Lord. Katotohanan, inulit ng ating pinakamamalapay ng Isus para malinaw na naririnig nyo. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na makakapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Aminin natin na tayo'y kandidato sa kamatayan, higit sa lahat sa spiritual. Ngunit lumipat na raw po tayo mula sa kamatayan papunta sa kabuhayan, mga minamahal ko. Kaya pag tayo po ay nakarinig ng kanyang salita, if today you hear His word, harden not your heart. Sumunod ka na lang sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag nagkaroon ka ng pananampalataya, ito'y kailangan may gawa. Ipamuhay mo ang taus-pusong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sinabi niya, merong buhay na walang hanggan. Sa panahon natin ngayon, iisipin mo kung ano pang mangyayari. Alam na natin yan dahil nakasulat na sa banal na kasulatan. It will come to pass, sabi nga. Kaya, ang bawat isa sa atin ay ang magtiis hanggang sa wakas, siya lamang ang maliligtas. Pag hindi ka nakapagtiis, mga minahal ko, bigay ka Yung iba, katwiran nila, kakapit na lang kami sa patalim. Kakapit sa kasamaan, basta't mabusog lang. Man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out of the mouth of God. Kaya kung dumating ang mga sitwasyon na talagang nahihirapan ka na, pagbulay-bulayan mo ang salita ng Diyos. Amen?
Pagbulay-bulayan mo at isapuso mo ang mga buhay na patotoo. I-refresh mo ang kabutihan ng ating dakilang Diyos na sa bawat yugto ng ating buhay, hindi talaga tayo pinabayaan. Tayo minsan ang nagpapabaya. Yun ang dapat nating ituwid. Huwag yung kapabayaan, mga minamahal ko. Panindingad natin, mga minamahal ko, na kinakailangan sa huling panahon. Nandito na tayo sa kabuhayan. Ibig sabihin, dito pa lang sa mundo, nandun talaga ang proteksyon. Mahabang buhay na ibibigay sa iyo ng Diyos. Higit sa lahat, yung tunay na buhay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hindi na tayo mag-iisip pa na kung saan ito'y ikamamatay mo physically, ikamamatay mo spiritually. Just go and let the world know our Savior. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga mga minamahal, sa ating unang talata na nabasa, mga minamahal ko, sa bawat isa sa atin, lubos tayong pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah! Iyong pinanutnubayan sa iyong awa, ang bayan na iyong tinubos, sa iyong kalakasan, ay iyong inihatid sila sa banal mong tahanan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mercy show me. Nakita tayo ng ating mahal na Panginoon. The mercy of God dumating sa bawat isa. Hold on to His promise. Eternal life with our loving dearest Jesus in heaven. Tayo pong lahat ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus in Thy mercy, sa iyong awa, mahal na Panginoon. Lubos ka naming pasasalamatan. Amen. Praise the Lord. Tinatawagan po natin ang mga baguhan, mga bisita, maging ang ating mga live webcast viewers. Amen. At mga minamahal ko, akin pong ibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved co-preacher, beloved ordained preacher, Louie Angeles, para po sa ating altar call. Amen.